Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Anak mo yun, pareho kayong pasaway. Sabi ni mommy sa asawa niya. Paano naman sa akin lang emana sa'yo ang katigasan ng ulo ng batang yun? Sabi naman ng daddy ng asawa ko. Tumahimik ka na nga, nakakahiya sa bisita natin. Sabi ni mommy na halatang naiirita sa asawa niya, pero tumawa lang ang daddy na ang asawa ko na para bang sanay na siya sa asawa niya. Kumusta ka iha? Ako si Noel, daddy ni Colton. You can call me daddy, papa or tatay if you want. Kung saan ka komportable. Nakangiting sabi niya kaya nawala na lang bigla ang kaba ko. Magandang hapon po. Ako po si Ana. Pakilala ko sa kanya. Magaling talagang pumiling anak ko. Manang-mana sa akin. Nakangiting sabi niya. Manang-mana nga sa'yo. Babaero din. Noon, sabi ni mommy na may karugtong pa pala. Akala ko talaga ay hanggang ngayon babaero pa ang asawa niya. Ganun talaga kapag gwapo. Kita mo, pati rason niyo pareho rin. Kaya sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa eh. Mga pasaway kayo, sabi ni mommy. Grandpa, I'm also here. Sabi ni Tin para siguro tumigil ng dalawa. Oh, my princess is here also. Sorry po, hindi napansin ni Grandpa. Nakangiti na sabi nito at malambing rin siya sa apo niya. Mabilis naman na yumakap si Tin at hinalikan niya ang grandpa niya. Alagaan mo yan dahil may gagawin kaming dalawa ni Ana, sabi ni mommy. Okay madam, nakangising sabi ni daddy sa asawa niya. Ngayon ay alam ko na talaga kung saan nagmana ang asawa ko. Sa daddy niya dahil hindi lang sila magkamuka, magkaugali rin silang dalawa. Binuhat nito si Tin at umalis sila. Ako naman ay nakatayo lang dito sa labas ng pintuan nila. Ano pang hinihintay mo dyan? Pumasok ka na. Matarin na sabi ng mommy niya. Imbis na matakot ay napangiti na lang ako. Siguro'y masasanay na lang ako sa pagiging masungit niya. Sumunod naman ako sa kanya. Marunong ka bang magluto? Tanong niya sa akin. Medyo po. Alam ko na hindi naman kailangan ng marunong ka magluto dahil may mga katulong naman kayo. Pero iba pa rin kapag marunong ka. Para ipagluto mo minsan ng asawa at anak mo ng pagkain. Sabi niya sa akin. Opo, sabi ko. Umakyat na muna tayo sa itaas para makapagpahinga ka. Mamaya sasamahan mo ko sa kusina. Sabi niya sa akin at umakyat na kami sa itaas. Dito ang room ni Colton. Dito ka na muna. Sabi niya sa akin at hindi na siya masungit. Thank you po mommy, nakangiting sabi ko sa kanya. Kapag may kailangan ka, nasa kabilang room lang ako, sabi niya sa akin. Thank you po ulit. Hindi na siya sumagot at tumalikod na siya. Ako naman ay pumasok na sa loob ng silid ng asawa ko. Mukha itong room ng bata pa siya. May mga pictures niya kasi at talaga naman, ang gwapo niya kahit noon pa lang. May mga trophy din dito at lahat MVP. Sa basketball, may mga pictures din sa may wall. Kung ang room namin sa bahay ay minimal lang ang mga gamit, dito naman ay marami. Dati pala siyang varsity player. Siguro'y marami nga talaga siyang naging babae dahil mukha talaga siyang babaero. Gwapo ba naman kahit noon kaya talagang habulin. Ayaw ko man sa lalaking babaero pero kasi ang lahat ng iyon ay nasa nakaraan na lang ngayon. Hindi naman ako pagod dahil wala naman akong ginawa. Medyo tinitiis ko lang ang sakit na nasa pagitan ng mga hita ko. Pero medyo okay na dahil uminom ako ng gamot kanina bago kami umalis sa bahay. Para naman hindi na gaanong sumakit. Nakatulong din ang warm water kaninang naligo ako. Nag-ikot-ikot pa ako para tingnan kung ano bang meron dito sa room niya. Alagang-alaga pa rin to kahit paminsan lang siyang pumunta dito. Malinis at mabango pa rin to. Halata talagang matalino ang asawa ko, hindi lang siya MVP, kung hindi academic achiever din siya sa school noon. No doubt kung bakit naging successful ang company niya. Walang duda na magaling talaga siya sa business at siguro sa lahat ng bagay na. Magaling rin kasi siyang magluto. Masarap siyang magluto, kaya pwede rin siyang maging chef. Sa stage, siya nag-aral pero grabe rin ang mga achievements niya. Nakaka-proud naman ang lalaking to. Alam ko na marangal ang trabaho ko at ganun din ako. Pero bigla naman ako nanliit. Feeling ko hindi ako nababagay sa kanya. Parang tinanggap ko na talaga na simpleng tao na lang ako.
Isang simpleng teacher na nagtuturo sa makukulit at cute na mga bata. Huminga ako ng malalim dahil ayaw ko sa iniisip ko ngayon. Umupo ako sa kama niya. May cabinet dito sa gilid ng kama niya. Wala naman akong kukunin kaya binuksan ko to para tingnan. Mga photo album pala ito. Kumuha ako ng isa at unang bumungad sa akin ng newborn na picture ng baby. Kahit naman hindi ako magtanong ay alam ko na siya ito. Ang cute niya nung bata pa siya. Sobrang taba ng face niya. Ang sarap kurutin at may mga pictures din na magandang ngiti niya. Simula newborn hanggang sa nag-aral na siya ng kindergarten. Siguro to. Ang pogi talaga niya. Sana kapag nagkaanak kami ay kasing gwapo rin niya. Sana maganda rin kapag babae. Pero kahit na ano pa ay buong puso ko tong tatanggapin. Alam ko na may posibilidad talaga na mabuntis ako. Gusto ko rin talaga na magkaanak kahit noon ay gusto ko. Siguro dahil sa mga nangyari sa buhay ko, kaya nawalan ako ng ganang pumasok sa buhay ko. Ngayon ako naniniwala ng pag-ibig ay hindi mo kailangang hanapin. Dahil kusa itong dumadating kahit paminsan wala sa mga plano mo, basta si Cupido ng kumilos ay wala ka na magagawa pa. May isa pang photo album kaya kinuha ko rin ito para buksan pero narinig ko na may kumakatok kaya binalik ko ito sa cabinet. Naglakad na ako papunta sa may pintuan para buksan ko sinong nasa labas. "Mommy," sambit ko, "tara na sa baba, magluto na tayo ng para sa dinner," sabi niya sa akin. "Tara na po, Mommy," nakangiti na sabi ko at kumapit ako sa braso niya pero bigla na lang siyang tumingin sa akin. "Sorry po." "Bakit ka naman nagsasorry?" tanong niya sa akin. "Kasi po baka ayaw mo po na." "May sinabi ba ako na ayaw ko?" Putol niya sa sasabihin ko. "Wala po," sagot ko sa kanya. "Wala naman pala, pero bakit ka ganyan? Feeling ko ngayon ay masama ang tingin mo sa akin." Sabi niya sa akin. "Sorry po, Mommy. Hindi lang po ako sanay sa mukha mo. Kasi medyo masungit po." Sabi ko sa kanya na naging dahilan para bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Kaya ako naman itong nagulat sa kanya. Nakatingin lang ako sa kanya hanggang sa ngumiti na lang ako. Siguro nga strict talaga siyang magsalita pero mabait talaga siya. Tulad ng sabi ko, hindi ko lang talaga siya kilala pa at makikilala ko pa lang ang ugali niya. Need ko lang talaga na mag-adjust dahil hindi naman siyang dapat na mag-a-adjust sa aming dalawa. "Bumaba na nga tayo. Ikaw talagang bata ka," sabi niya sa akin hanggang siya na mismong kumapit sa braso ko. "Tara na po, Mommy," nakangiti na sabi ko at inalalayan ko siya. Para ako nagkaroon ng mommy sa katauhan ng biyenan ko. Pagpasok namin sa kusina nanditong mga katulong nila. Kami ng dalawang nagluto ng dinner ngayon. Siya si Ana, asawa ni Colton, pakilala sa akin sa kanila. "Hello po," nakangiting bati ko sa kanila. "Hello po, ma'am," binati rin nila ako. "Handa na bang lahat ng kailangan?" tanong niya sa mga to. "Opo, ma'am." "Okay, lumabas na kayo. Kami na dito. Tatawagin ko na lang kayo kapag may kailangan kami," sabi niya sa mga ito. "Okay po," sabi ng mga ito at mabilis nang lumabas. Kami na lang dalawa ni Mommy ang nandito ngayon. Nagsuot siya ng apron at lumapit siya sa akin. Siya nang nagsuot sa akin ng apron at tinali niya ito sa likuran. "Sana kumuha ka ng damit ni Colton doon para isuot mo. Baka madumihan pang damit mo," sabi niya sa akin. "Okay lang po, Mommy. Magsimula na tayo. Baka dumating ng asawa mo mamaya." "Ano pong gagawin ko, Mommy?" tanong ko sa kanya. Tinuro naman niya sa akin ang mga dapat kong gawin. Marunong naman akong mag-cut ng mga gulay kaya hindi nito mahirap pa para sa akin. Lahat naman ng mga kailangan ko na malaman ay sinasabi niya. Nakikipagkwentuhan na nga siya sa akin eh. Bata pa lang si Colton ay paborito niya na ang kalos. Noon kasi ay nagluto ako dahil sa miss ko ang inay ko. Kaya naman nagluto ako at hindi ko inasahan na magugustuhan niya. Simula ng araw na yon ay lagi niya na itong nare-request kapag uuwi siya dito. Sabi niya sa akin. Napansin ko po na simpleng tao lang pong asawa ko. Kahit po sa bahay ganun po siya, sabi ko sa kanya. "Tama ka. Kaya ituturo ko to para kapag gusto niya ay lutuan mo siya. Ikaw naman na magluto para sa kanya. Dahil tumatanda na ako, hindi na ako makakapagluto palagi," sabi niya sa akin. "Thank you po, Mommy." Naiyak na sabi ko sa kanya. "Bakit ka umiiyak? Baka biglang dumating ang asawa mo at magalit sa akin. Baka sabihin niya na, 'Thank you po, alam ko na hindi mo pa ako ganun kagusto para sa kanya. Alam ko rin po na hindi ka maniniwala sa akin kapag sinabi ko na mahal ko siya. Lalo na, bago pa lang po kami at nagsimula lang lahat sa kasunduan. Pero po,
Mahal ko na po siya. Mabuti siya sa akin at hindi niya pinaparamdam na mag-isa lang ako. Kaya po masaya ako ngayon na kinakausap mo po ako. Sabi ko sa kanya habang umiiyak ako at niyakap ko pa siya. Naramdaman kong pagyakap din niya sa akin. Pasensya ka na kung naging masungit ako sa'yo. Maldita kasi talaga si mommy. Sabi niya sa akin na tinaplos niya ang likod ko. Okay lang po, wala ka naman pong ginawa sa akin eh. Pinoprotektahan mo lang po ang pamilya mo, lalo na pong anak mo. Sabi ko sa kanya. Mahalin mo lang siya at huwag mong iiwan ha. Magagalit talaga ako kapag sinaktan mong anak ko. Sabi niya sa akin. Hindi po ako aalis sa tabi niya, sabi ko sa kanya. Tama nang iyak yan. Tumahan ka na. Basa ng damit ko. Sabi niya sa akin kaya tumigil na ako. Sorry po mami. Huwag ka nang umiyak. Sa pamilyang ito, hindi dapat ang mga babae ang umiiyak. Lagi mong tatandaan yan. Dapat matapang ka. Welcome to my family, Ana. Sabi niya sa akin kaya lalo naman akong naiyak. Hindi ko lang talaga inaasahan na maririnig ko kagad tumula sa kanya. Na marinig ko na tanggap niya ako sa pamilyang ito. Ang sarap lang pakinggan na talagang ang sarap sa pusong marinig yun mula sa kanya. Hindi ko talaga inaasahan. Sabi ko na huwag ka nang umiyak pero umiiyak ka pa rin. Sabi niya sa akin at siya na mismo nagpupunas ng luha ko. Sorry po, masaya lang po ako. Masaya din ako na nakilala kita. Aaminin ko na ibang tingin ko sa'yo noong una pa lang kitang nakita. Pero kahit pa nasabihin ko sa sarili ko na baka niloloko mo lang anak ko, hindi ko pwedeng itanggi na mabuti kang babae. Kahit ang private investigator ko ay nagbigay rin sa akin ng magandang feedback mula sa'yo. Alam ko na wala ka ng pamilya pero simula ngayon ay ituring mo na kaming pamilya. Sabi niya sa akin kaya niyakap ko ulit siya. Huwag ka nang umiyak. Magluto na tayo, sabi niya sa akin. Okay po, mommy. Sorry po kung naging madrama ako, sabi ko sa kanya. It's okay. Basta alagaan mong anak ko, ay goods tayong dalawa. Nakangiting sabi niya sa akin. Kahit pa hindi niya sabihin ay gagawin ko talaga to dahil para sa akin, ang pamilya ko na ngayon ang mahalaga sa akin. Siguro tatapusin ko na lang ang school year na to at mag-uusap na kaming dalawa ng asawa ko kung gusto pa rin niya akong pumasok sa trabaho ko. Masaya kaming nagluluto ni mommy dito sa kusina. Marami talaga akong natutunan sa kanya. At masarap talaga siyang magluto kaya sure ako na magiging masayang dinner mamaya. Dumating na rin ang asawa ko talatang nagtataka siya dahil close na kaming dalawa ng mommy niya. Mommy, bakit parang mas masarap na itong luto mo ngayon? Nakangiti na tanong ng asawa ko kay mommy. Anong ibig mo sabihin? Sabi ko po mas masarap na ito. Anong pinapalabas mo? Hindi ako masarap magluto? Nakataas ang sangkila na tanong ni mommy sa anak niya. Ngayon na naguguluhan. Tahimik lang ako dahil ayaw ko namang sabihin sa kanya na ako nagluto ng kalyos na paborito niya. Sinabi ko lang naman po na mas masarap ang luto mo ngayon. Bakit ka nagagalit? Hindi kasi ako nagluto ng kalyos. Sabi ni mommy na ikinagulat niya lalo. Hindi na kasi nito hinayaan na tapusin itong sasabihin niya. Sino po? Nakakunot ang noon tanong ng asawa ko. Ang asawa mo. Sagot ni mommy kaya tumingin kagad sa akin ng asawa ko. Ako naman ay ngumiti lang sa kanya. Hindi ko rin naman kasi alam kung may dapat ba akong sabihin. You cook this, love? Tanong niya sa akin. Yes po, mahinang sagot ko sa kanya. Mom, sorry kung it's okay. Tinuro ko na sa kanya para siya na magluluto palagi. Mabuti na lang at fast learner tong asawa mo. Hindi ako nahirapang turuan siya. Sabi naman ni mommy, fast learner po talaga siya mom. Kahit sa ibang bagay, mabilis talaga siyang matuto. Sabi pa ng asawa ko at naramdaman kong kamay niya na nasa legs ko na ngayon. Ako naman ay bigla na lang natigilan sa ginawa niya. Mali ko talaga tong kamay niya. Kung saan-saan pumupunta. Mas mabuti kaysa naman sa babaeng puro paganda lang ang alam, sabi ni mommy. Kaya nga po siyang pinili ko kasi alam ko na magiging asawa dahil total package na po si alam namin kaya kumain na tayo. Sabi ni mommy nagmamaldita na naman. Hindi na ako kinakabahan sa kanya dahil nasanay na nga ako sa kanya. Ganito talaga siya magsalita kahit kanino dito sa bahay. Mukhang sanay na rin naman sa kanyang mga katulong nila. Maldita with a good heart ang mother-in-law ko. Kumain ng lahat pero itong asawa ko'y nangungulit pa rin talaga. Kaya naman pinalo kong kami niya para tumigil siya. Mabuti na lang talaga at nakinig naman siya dahil kung hindi ay lalayasan ko siya dito. At lilipat ako ng ibang upuan. Pasaway kasi. Alam naman niya na kumakain kami, nangungulit pa siya. Ang sarap ng luto mo, love. Kasing sarap mo. Pabulong na sabi niya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin na makalayo na siya sa akin.
Tumigil ka nga, mahina na saway ko sa kanya dahil nakakahiya naman kung mas lalakasan ko pang boses ko. Kuhang-kuha mong gusto ko, kaya gustong gusto kita eh. Pabulong pa rin nasabi niya sa akin na hinahaluan niya na ng landi. Kahit kailan talagang lalaking to. Manahimik ka na nga, nakakahiya ka talaga. Sabi ko sa kanya. Mamaya ka sa akin. Pabulong na sabi niya kaya hindi ko na mapigilan ang sarili ko na kurti ng legs niya dahil kung ano-ano ba naman ang sinasabi niya. Mamo, sinasaktan ako ng daughter-in-law mo. Sumbong niya sa mommy niya na ikinagulat ko dahil ang bulgar ng bibig niya. Gusto pa yata niya akong ipahiya sa parents niya. Saktan mo pa, bugbugin mo na, baka may kalokohan na naman na ginagawa. Sabi ni mommy kaya tumawa si daddy. Mom, bakit parang iba ng kinakampihan mo? Ako ang anak mo hindi ba? Parang bata na tanong ni Colton sa mommy niya. May bago na akong anak? Sagot sa kanya ni mommy na dahilan para tumawa si daddy. Ibig bang sabihin ay magkakampi na kayong dalawa? Magkasundo na kayo. Ako nang kalaban niyo ngayon. Sunod-sunod na tanong niya sa mommy niya. Sino ba nagsabi na magkalaban kami? Mahihain lang ang asawa mo, takot siya sa akin dahil maldita daw ako. Sabi ni mommy at tumingin siya sa akin. Maldita ka naman talaga. Biglang nakisali si daddy kaya pinalo siya ni mommy. Alam ko, sabi pa nito kaya mas lalong tumawa si daddy. Ang sweet nila hindi ba? Tanong sa akin ng asawa ko at ngumiti lang ako sa kanya. Tama naman siya, ang sweet ng parents niya. Parang si Yaya noon at si Daddy. Nagtataka nga ako sa dalawang yun. Hindi man lang sila nagkatuluyang dalawa. Sayang lang talaga at ang masamang stepmom ko pang nagustuhan ni Daddy. Akala ko nga noon type niya si Yaya pero hindi naman pala. Naging masaya na natapos ang dinner namin. Nagkwentuhan pa kami ng konti. Gusto nga sana nila na dito na kami matulog kaya lang may trabaho pa ako bukas at may pasok na sa school si Tin. Medyo malayo tong bahay nila kaya naman baka malate ako sa trabaho ko kapag dito kami nanggaling. Wala rin naman akong baong damit kaya uuwi talaga kami kahit paggabi na. Ingat kayo sa daan, sabi ni mommy sa amin. Opo mommy, aalis na po kami. Thank you po, nakangiti na sabi ko sa kanya. Colton, matulog agad kayo pag-uwi. Baka pagurin mo pang asawa mo. Gusto ko ng marami nga po pero gawin niyo na lang kapag wala siyang trabaho. Biglang sabi ni mommy sa anak niya kaya nahiya ako. Mom, hindi mo na yan kailangan pang sabihin. Pinapaalalahanan lang kita. Masyadong maganda itong asawa mo kaya sure ako na. Hayaan mo na sila mahal. Ganyan talaga kapag bagong kasal lang. Mapusok talagang mga magiging gabi nila. Ganyan din naman tayo noon, hindi ba? Sabi pa ni daddy, kaya nakatikim na naman siya ng palo mula kay mommy. Alis na po kami mom, dad. Iakyat mo na si mommy at gumawa na kayo ng baby. Natatawang sabi ng asawa ko na sinapian na naman ang pagiging isip bata niya. Umalis ka ng siraulo ka, sabi ni mommy sa anak niya pero tumawa lang ng asawa ko na halatang hindi naman apektado sa sinabi ng mommy niya. Bye mom, muah, sabi pa nito. Pumasok na kami sa loob ng kotse at umalis na para umuwi. Kanina patulog si Tin kaya kami na lang dalawa ng asawa ko. Kamusta kayo kanina ni mommy? Tanong niya sa akin. Okay naman kami, mabait naman pala siya. Medyo strict lang, strict talaga siya. Kahit pa sa akin ganun siya, pero mabait naman siya. Pero bakit sobrang OA mo? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Mabait siya pero syempre pinoprotektahan ko ang asawa ko. Kahit pa mabait ang mommy ko, ay hindi mo alam ang nasa isip niya, lalo na't hindi ka pa niya ganun kakilala. Sagot niya sa akin. She welcome me into your family. Super gana ngayon ang pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya. May tamang oras kasi sa lahat ng bagay at sitwasyon. Pero masaya ako na okay na kayong dalawa. Simple lang naman ang mommy ko. Hindi mo naman siya kailangang i-impress, sabi niya sa akin. Thank you love. For what? Dahil sa'yo kaya hindi na ako mag-isa ngayon, sagot ko sa kanya. Hindi ko hayaan na mag-isa ka. Nakangiti na sabi niya sa akin sabay hawak sa kamay ko. At pinagsiklip niya ito. Thank you love. Nasa tabi mo lang ako palagi. Akong kakampi at kalaban mo sa lahat ng bagay. Malambing na sabi niya tinalikan niya ang kamay ko. Good morning love. Halik at boses ng asawa kong gumising sa akin. Good morning love. Nakangiting bati ko sa kanya. Kahit pa nakapikit pang mga mata ko. Inaantok pa kasi talaga ako kahit pa natulog ako kaagad kagabi. Pagdating namin. Para kasing ang sarap pa talagang matulog. Still sleepy? Tanong niya sa akin habang hinahalik-halikan ng pisngi ko. Yes po, sagot ko sa kanya. Okay,
Sleep ka pa. Tatawagan ko na lang ang school nyo na hindi ka pa. What? Napadilat ako nang narinig ko mula sa kanya. Okay lang naman na umabsent ka today, nakangiting sabi niya sa akin. Hindi po okay. Papasok ako ngayon. Huwag mong tatawagan kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Sabi ko sa kanya at tumayo na ako para pumasok sa loob ng banyo pero bigla na lang niya akong hinila. Kaya napaupo ako sa lap niya. Where is my morning kiss? Tanong niya sa akin. Need ba yun? Kunwari na tanong ko sa kanya pero hinalikan ko rin naman siya sa labi. Kaya nakangiti na siya ngayon. Itong lalaking ito. Kahit pa magulong buhok niya ay sobrang gwapo niya pa rin talaga. Kalimutan mo ng lahat. Wag lang ang morning at good night kiss ko. Sabi niya sa akin. Sorry po. Simula ngayon hindi ko nakakalimutan. Nakangiti na sabi ko sa kanya at nilambing ko pa ang boses ko. Shit, you're seducing me, love. No, I'm not. Masyado ka lang talagang mahilig. Natatawa na sabi ko at tumayo na ako sabay takbo papunta sa banyo. Kahit pa tumakbo ako ay wala pa rin naman dahil sa laki ng hakbang niya ay naabutan pa rin naman niya ako. Kaya ang ending ay sabay na kaming dalawang kumain. Ang sabi niya kasi sabay daw kaming papasok. Si T naman ay may sarili siyang driver kaya may maghahatid na sa kanya sa school mamaya. Mabuti na lang talaga't naligo lang kami. May kiss pero hindi naman nagtagal dahil nga pinipigilan ko siya. Dahil kung hindi ay kung ano na naman sigurong gagawin niya. Nang matapos na kaming maligo ay hawak kamay din kaming bumaba. Kumain kami ng breakfast at siya na nag-ayos ng baon ko. Sobrang sweet talaga nitong asawa ko. Kaya masasabi ko na swerte talaga ako sa kanya. All in one na, perfect package pa siya. Tara na, nakangiting sabi niya sa akin at hawak naman niyang kamay ko habang palabas na kami sa bahay. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse at bago siya nag-drive ay hinalikan niya ako sa labi. Habang nagmamaneho siya ay hawak niya ang kamay ko. Nagkwekwentuhan din kaming dalawa kaya ang bilis lang na naging biyahe namin dahil sa masaya kaming nag-uusap na dalawa. Sunduin kita mamaya, nakangiting sabi niya sa akin. Okay po, ingat ka sa pagdidrive, malambing na sabi ko sa kanya. I will, dahil susunduin kita mamaya kaya dapat lang na safe ako. Nakangiti na sabi niya. Ang ngiti niya na nagbibigay sa akin ng kilig. Labas na ako, love. Bye. Pwede bang huwag ka nang makipag-usap sa principal niyo? At sa iba pang mga lalaking teacher, tanong niya sa akin kaya nakatingin lang ako sa kanya. Okay po, sagot ko sa kanya. Hinalikan ko siya sa lobby bago ako bumaba sa kotse niya. Kumaway ako sa kanya bago ako pumasok sa loob ng school. Binati rin ako ng mga students na nandito. Nang napansin kong principal namin ay binilisan kong lakad ko. Nagkunwari rin ako na hindi ko siya napansin. Pumasok ako ng diretso sa classroom ko at inasikaso ko mga students ko. Nang tumunog ang bell ay nagsimula na akong magturo sa kanila. Masayang lahat sa araw ko, maganang trabaho ko tang lunch break ay nag-usap kaming dalawa ng asawa ko. Kaya wala akong time para makipag-usap sa ibang mga co-teachers ko. Mabuti na nga ganito dahil iwas din ako sa mga tanong nila sa akin. Ngayong hapon ay napansin ko na may mga dineliver na mga materyales. Ang sabi nila ay may donation project daw na ibinigay sa school para maglagay na ng bubong dito at ayusin na rin daw ang stage. Mabuti naman at may nagbigay para namang maging maganda na rin ang school. Higit sa lahat ay maging komportable ng mga bata. Marami pa kasi ang kulang dito sa school na ito. Bye po teacher ganda, sabi sa akin ng mga students ko. Bye mga anak ko, malambing na sabi ko sa kanila. Nang makalabas na silang lahat ay naglinis na kagad ako dahil baka dumating ng asawa ko. Ayaw ko namang tumulong na naman siya. May ugali pa naman siya na tutulong kapag maaga siya. Binilisan ko talagang kilos ko pero narinig ko na may kumakatok sa may pintuan. Kaya napatigil ako sa ginagawa ko. Good afternoon sir, bati ko sa principal namin dahil siya palang kumakatok mula sa labas. Good afternoon, bati niya rin sa akin. Alam ko na ayaw ng asawa ko na nakikipag-usap ako sa lalaking ito. Pero professionalism ang tawag sa ginagawa ko. Kahit pa ayaw ko ay kailangan kong gawin dahil nga siya ang superior ko dito sa trabaho ko. May kailangan ka po ba sir? Tanong ko sa kanya. May gagawin ka ba after work? Tanong niya sa akin. Sir, susunduin po ako ng ninong mo? Tanong niya sa akin. Ng asawa ko. Sagot ko sa kanya na dahilan para magulat siya. Asawa mo? Pero hindi ba ninong mo siya? Tanong niya sa akin.
Opo, ninong ko siya at asawa ko rin. What? Bakit siya? Tanong niya sa akin. Bakit nga ba hindi? Napalingon ako dahil nakita kong asawa ko na nakatayo sa may pintuan ng classroom ko at nakakunot ang noo niya. Halatang nagagalit na naman siya, lalo pat nagpaalala pa siya sa akin kanina. Mabilis akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko rin ang kamay niya. Malapit na ako matapos, love, sabi ko sa kanya. Okay, hintay na lang kita, sabi niya at lumambot ng ekspresyon ng mukha niya. Naglakad ako papunta sa principal namin. Sorry sir, pero may asawa na po ako, sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya at lumabas na siya sa classroom. Ako naman itumingin lang sa asawa ko at ngumiti ako sa kanya. Nagpaalam siya sa akin na lalabas siya. Hinayaan ko na lang dahil baka sa labas na lang siya maghihintay sa akin. Hindi ko na lang muna iniisip ang tungkol sa nalaman ng principal ko ang totoo dahil mas mahalaga para sa akin ang asawa ko. Mas binilisan ko na lang ang kilos ko para matapos na ako. After 10 minutes ay lumbas na ako para pumunta sa labas. Pero wala naman siya dito sa sakyan. Saan naman kaya siya pumunta? Si sir po ba ma'am? Tanong sa akin ng guard. Opo kuya, alam mo ba kung saan siya pumunta? Doon sa principal's office. Sagot niya sa akin kaya kinabahan ako. Salamat po kuya, sabi ko sa kanya at nagmamadali akong naglakad papunta sa office ng principal namin. Ano naman kayang ginagawa niya doon? Tanong ko sa sarili ko dahil kinakabahan ako lalo na ngayon na alam na ng principal ang tunay naming ugnayan na dalawa.